Di ba? Kung ang nanalo siguro si Miss Philippines, di ang saya-saya natin. Hindi ko talaga matanggap. Kung ganyan yung Miss Universe, kung si Raul yung may-ari ng Miss Universe ay ganyan pa rin ang style, huwag na tayong magpadala ng kandidata. Sayang lang yung effort kasi lulutuin lang nila. Nakita ko yung mga kandidato sa personal. Gaganda talaga nila. Hindi ko pa nakita sa personal si Miss Mexico. Siguro maganda, no? Maganda, pero 'di ba sa umpisa pa lang, meron na siyang eksena. Meron na siyang alingas-ngas. Hindi nga siya nagpapa-picture sa mga sponsors. Paano siya nanalo? Dahil national director niya ang mismong may-ari ng Miss Universe ngayon. Mas maganda talaga ang Miss Universe nung bata ako. Kasi sa Amerikano ang nagmamanage. Ngayon, magmula nung pinasa kay Hello the Universe, Hello the Universe! Ay, naging ganun na rin ang medyo okay pa si Hello the Universe kasi maganda yung nanalo ni Karakwa. Pero siningit niya si Miss Thailand. First runner up. Ano kaya kung bilhin ni Chavit Singson ang Miss Universe? Tapos laging mananalo din ang Philippines, di ba? Lecture lang. Kaya sana yung mga bibili ng Miss Universe walang bias. Dapat may grade talaga. Naalala ko nung bata ko, mayroon silang sobre, di ba? Iaabot sa host, i-ano siyang winner. Tapos sasabihin pa na tabulated by mga accounting ba? Tabulators. May mga score talaga sila. Ngayon parang ang nag-decide isang tao. Feeling ko. Kaya, days before final coronation, final night, 3 judges yata ang nag-back out. Yung isang judges nagsalita na, hindi ba daw natatapos yung laban, mayroon na daw nakalistang top 30. Sealed na daw. Confirm yan ni Miss Olivia Kido. Kaya, ang masasabi ko dyan, tayong mga mahihilig manood ng Miss Universe, baka mawala na rin tayo ng ganang manood kasi nga, lutuan na ang mga nagaganap. Yun lang guys. Baka mali ang mga sinabi ko. Pero, sabi ko nga, kutob ko lang. Malakas ang kutob ko na niluto talaga ang Miss Universe 2025. Mag-comment ka kung naniniwala ka sa akin.